Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mahirap ba ang gawain ng domestic helper dito sa Hong Kong or mahirap ba ang trabaho ng domestic helper dito sa Hong Kong? So, para sa akin, first timer ako. Ayan, tapos hindi sanay sa trabaho na mahirap or mabigat sa Pinas. Para sa akin is, hindi siya mahirap. Mahirap siya sa una kapag ano ka pa lang, siguro mga 1 buwan, 2, 3, yan, medyo mahirap pa para sa yung trabaho kasi nag-a-adjust ka pa. Nandun pa yung naaartihan pa ako. Nung bago ako naaartihan ako sa amo ko, ang daming pinapagawa, ang daming pinapalinis. Alam mo yung pagdating nila, yung mga bag nila galing sa labas, linisan mo isa-isa yung mga nandiyan sa loob. Kahit wala ka namang nakitang ano dyan, linisan mo ng wipes. Kasi ano daw, para iwas COVID, ganun. So, nung una, naartihan ako sa ganyan. Pero nung ano na, tumagal na, nasanay na ako, wala na. Ayan. So, pangalawa, kailangan every time na may gagawin ka, maghugas ka talaga ng kamay. Ayan. Yan yung mga ano dito, always hugas ng kamay. And also, kapag galing ka sa labas, tas pumasok ka sa bahay, bawal kang umupo kahit saan hanggat hindi ka nakakapagligo. So, yun yung mga rules ng amo ko dito. Bawal akong umupo kahit saan. Kahit sila, bawal umupo basta hindi pa nakaligo. Kalma lang kami or galing sa labas, feeling namin ang dumi-dumi namin, ganun. So, kapag galing sa labas, wala agad gagawin. Diretso ka agad sa CR, tas maghugas ng kamay. Tsaka ka pa ngayon makakahawak ng kung ano-ano. Pero bawal ka pa din umupo. Kapag nakaligo ka na, tsaka ka na pwedeng umupo kahit saan sa bahay. So, ganun yung rules. Nung una, medyo natatawa ako na, alam mo yun, napaka-arte na lahat na lang. Pero nung huli na, nasanay na ako. So, sa mga unang buwan, yun talaga yung pinakamahirap. Lalong-lalo na yung unang linggo. Grabe, parang binugbog yung katawan ko. Ganyan yung nangyari sa akin nung pagbalik ko dito galing Pinas. Nasanay ako sa Pinas na ultimo pagkain ko, ultimo tasa ko na iinom ako ng gatas, aabot na lang sa akin yan. Pagising ko sa umaga, nakaupo ako. Alam na agad ng kapatid ko kung ano yung gagawin niya. Titimplahan niya na ako ng Milo o kaya gatas. Tapos abot niya na yan sa akin. Sa pagkain naman, kukuha lang ako ng kanin. Tapos, yan yung ulam. Nakalagay na yan. Alam mo yun, nasanay ako na yung trabaho ko lang doon is maglaba. Kasi nga, yun yung pinaka-hate na hate nila na trabaho, yung paglalaba. So, walang ibang gagawa. So, ako na. Tapos, magbantay ng tindahan, tsaka mag-asikaso ng kung ano yung mga kailanganin ng mga nagtatrabaho sa bahay. Yun lang yung trabaho ko. Sila yung iba yung trabaho din nila. Pagdating ko dito, nanibago ako. Pagdating ko, ang dami kong ginawa. Yung katawan ko lahat, nagalaw ba? Lahat-lahat. Walang nakatambay. So, doon sa Pinas, ano lang yung gumagalaw sa akin. Pagdating dito, biglang nanibago ako. So, sobrang ano niya, nandun uli yung pagod na parang pagkatapos ng trabaho ko, tulala ako, agad tulog ako. And also, nasanay ako na sa Pinas, alas 9 pa lang, tulog na kami. Alas 8, nag-aasikaso na kami, nagtututbrush, ganyan. Tapos, umaakyat na kami sa kwarto. Tapos, mga 8:30, nasa higaan na kami, cellphone. Alas 9 talaga, tulog na ang mga tao. So, pagdating dito, iba, nagtatrabaho pa ako hanggang alas 10. So, grabe talaga yung pagod. Yung una, parang binugbog ka, parang as in. Sa totoo lang, hindi ko ma-explain. Sobrang pagod niya. Pero sa ano naman, sa katagal-tagalan, masasanay ka na. Ngayon, okay na ako. Naka-adjust na. Kagabi, kaya antok ako ngayon, late na ako natulog kasi nag-chat sa akin yung kapatid kong babae, yung papa ko, nag-iba na yung ugali niya, 75 years old na siya. Ano na siya guys, nung pag-uwi ko doon, okay pa siya, matino pa siya kausap, pero ngayon nag-iba na siya. Pagkagabi, lumalabas siya ng bahay, yung mga alas 12, lumalabas siya ng bahay. Ang ginawa ng kapatid ko para hindi siya makalabas ng bahay, pinanglalak yung mga pinto, lock yung pinto, lock yung bintana, sliding door na yung bintana namin. Doon kasi siya nakatira sa bago na bahay namin. Yung kapatid ko tsaka yung mama ko sa luma pa nakatira na bahay kasi nga inaayos pa yung sa taas na bahay. Inaayos pa yung doon, pinipinturahan pa, ganyan. Kaya hindi pa sila lumipat. Yung papa ko, hindi na makaakyat. So, nasa baba. Antok na ako kagabi alas 12 na.
tumawag yung kapatid ko, yung papa ko daw, umakyat daw sa doon sa CR kasi namin, binuksan lang ng kapatid ko yung sliding window doon. Tapos, pumatong daw yung papa ko sa toilet bowl. Tas gustong akyatin yung bintana. Yun lang kasi yung bukas na bintana doon sa bahay. Gusto niyang lumabas na sa bahay. Doon siya dadaan. 75 na siya, pero nakakalimutan niya na minsan yung niya. Anong nangyari sa kanya? Na-stress ako kagabi. Parang sinabi ko na nga sa kapatid ko na bigyan na yan ng sleeping pills kahit na lang, cetirizine para matulog. Nagagalit na yung kapatid ko kasi buong araw siyang nagtatrabaho. Alas 5 ng umaga, gising na yung kapatid ko. Hanggang alas 9 ng gabi, gising siya. Siya nag-aasikaso lahat. Kanya lahat ng trabaho. Tapos ganun pa yung gagawin ng papa ko. Tapos yung nagbabantay sa kanya, yung pamangking ko, nag-aaral din sa umaga. Tapos hindi na siya makatulog. Kasi tinatawag niyo parati yung kapatid ko, Ate Maymay, sabi niya ganun. Si Papang, na naman, gising, ganyan, umaakyat. Ay, Diyos ko, na-stress yung kapatid ko, sabi niya, ano ba yung ginagawa mo? Yan na nga lang yung magawa mo, yung matulog, para makapagpahinga din kami ng mga may trabaho, tapos ganyan pa yung gagawin mo. Ganyan. Ayaw talaga matulog hanggang alas 3 ng umaga. Alam mo yung, mayroon kasi ako ng picture, nagpa-develop ako doon, marami. Ipangdikit kasi yun sa dingding. Ginawa niya, alas 3 ng umaga, ganun, naghalungkat siya ng mga, pag matanda na talaga, hindi mo na maintindihan. Hindi na sila natutulog sa gabi, sa umaga sila natutulog. Tapos nung mga alas 8 kanina, nag-ano na siya sa kapatid ko na gusto niya daw matulog, antok na antok daw siya, sabi ng kapatid ko, bahala ka dyan, huwag ka matulog. Tapos papahirapin mo ako mamayang gabi. Huwag ka matulog, hayaan mo dyan. Kasi naranasan namin yan na hindi namin sinarduhan yung pinto. Sarado pero hindi lock. Lumabas siya ng bahay, pumunta siya sa palayan. Pag uwi niya ng bahay, pagkagising ng kapatid ko sa umaga, puno siya ng mga putik. Hindi siya natulog sa sa kama niya. Sa may sa may upuan siya natulog kasi ayaw niya na maputikan kasi as in puno yung damit niya ng putik, yung lahat. So, ay Diyos ko, 75 years old. Hindi ko lang alam kung kaya kong i-handle pagka ganun. Kaya yung kapatid ko sabi, pagod na ako, kakaalaga sa'yo. Sabi ng kapatid ko kagabi, naawa talaga ako. Sabi niya, sinusumbat niya na talaga sa papa ko. Sabi niya, iniwan ko yung trabaho ko sa Kuwait. Hindi ako bumalik. May ticket na kasi siya papuntang Kuwait. Kaso hindi niya mabalik-balikan dahil nga sa papa ko. Kasi ganyan yung ginagawa. So, hindi niya napuntahan, hindi niya na flight yung September 2 niya na flight. So, yun yung regret niya ngayon. Pero sabi ko may purpose si God. Kung gusto mo mag-apply dito sa Hong Kong, tutulungan kita. Meron naman kasi akong sa Shopee para mga nasa 35,000 ata yung pautang ng Shopee sa akin. Kung kailangan niya ng pera para sa placement fee niya, doon na lang kami kukuha, tapos bayaran na lang namin. So, kaya sabi ko sa kanya, kung anytime gusto mo na mag-apply, pwede na. Sabi niya, wag muna ngayon kasi si Papang yung inaano niya. So, yung trabaho talaga dito sa Hong Kong, mahirap siya sa una lang, pero sa huli, okay na guys, gamay mo na. Kaso, ang kalaban mo lang dito is pagod, puyat, ayan. Unlimited siya, pero masasana yung katawan mo. Pero yun nga lang, mamamayat ka, and then stress. Maano ka dito sa stress sa mga bata. Kasi yung mga bata dito, yung mga ugali nila, di mo maintindihan talaga. Doon ka mahirapan sa pag-adjust. Lalo yung mga bata na mahilig sumigaw, and ikaw, nakatulong, hindi ka sanay na sinisigawan sa Pinas. Pagdating dito, pag nakakarinig ka ng sigaw, nahihiya ka, na hindi mo maintindihan. Ganyan yung nangyayari sa akin. Hindi ako sanay na sinisigawan sa Pinas. Tapos pagdating dito, alila ako. Ayan. Tapos sinigawan ako ng alaga ko. Hindi ko alam kung ano iriri ako. Nahihiya ako na gusto kong magalit kasi hindi ito nangyayari sa akin sa Pinas. Na bakit ganyan? Tapos sinasabi ko lang sa bata, yung bunganga mo, ang ingay mo, bakit ka sumisigaw? Ayan, so, nahiya ako pag sumisigaw. Ayoko talaga na sinisigawan ako. Hindi ako sanay. Yun talaga yung ko dito. Kapag yung bata talaga sinisigawan ako, na yung utak ko na, alam mo yun, na nagtitimpi ako talaga. So, guys, bumibili na ako ng mga, ayan, favorite ng mama ko. Eto, lang to, 10 Hong Kong dollar. Tapos, ito din, 10 din siya. Ano to? Sesame seed na black sesame. Tapos yung isa is ayan, peanut brittle. Favorite ng mama ko.
Ayan, kaya nag-iipon na ako ngayon ng mga pampauwi na mga pagkain kasi uuwi na talaga ako. So, hindi na nila ako mapipigilan talaga. Uuwi talaga ako. So, nag-iipon ako yung dapat na panggastos ko sa pagdi-day off. Hindi ko ginagastos. Kakain lang ako sa KFC. Ginagawa ko, magsasaing ako ng madami sa gabi ng Friday. Tapos magtatabi ako ng konti. Tapos kakain ako sa KFC yung 2 chicken and then maraming kanin. Tapos kakainin ko yung isang chicken lang, tapos yung kanin. Tapos yung isang chicken itatabi ko para may ulam ako sa gabi. Tapos binibili ko na yung mga kailangan ko na ayan, yung mga katulad niyan, yung mga pakonte-konte, nag-iipon ako ng mga damit, pampasalubong para pagdating ng February, kasi February magpapabox ako, kompleto na, konti na lang yung idadagdag ko. So yun yung ginagawa ko ngayon kasi nga yung goal ko is makauwi na, and ngayon said talaga ako. Said talaga ako dahil sa pagpapagawa ng bahay. Alam niyo ba, umutang na ako sa Shopee ng pintura kasi yung pintura na lang yung kulang sa bahay, tas tapos na. Wala na akong pambili ng pintura, ang mahal. Ginawa ko, nagtingin ako sa Shopee, may 16 liter doon na nakapintura na kami sa bahay, pero konti pa lang, puti yung nauna. Kaso kulang, so kailangan dagdagan pa namin. So nagbili ako ng yung puti is nasa 1,000 na lang mahigit yung bili ko. Tapos yung brown, light brown, is 1,700 ko na lang siya nabili. So, di-deliver sila, free shipping. So, yun yung ginagrab ko ngayon. So, ay, ang hirap ng buhay, katulong. Pero kasi, niisip ko, pag dalawa kami ng kapatid ko tambay sa Pinas, lalo kaming mahirapan. Kaya, as much as possible, talagang buti na lang talaga bumalik ako kahit papano. Kaya pa. So, thank you for watching, guys, and laban lang kayo sa buhay, and next is ipopost ko na dito yung bahay ko. Ang inaano ko lang talaga ngayon, lilipat na sila ngayong linggo sa bahay, pero yung pintura nga, kailangan pang pinturahan uli. Yun na lang talaga yung kulang, yung pintura, and ang pangit kasi pag puro semento lang. So, gusto ko may pintura kahit papano, kahit konti lang na pintura. Kahit yung labas wag na pinturahan, yung loob na lang, okay na ako doon. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye.